buntis daw niya yung babae. Bali, nasaan po yung lalaki po? Andun, taga dyan lang po, pero ang work po niya ando po sa Maynila. Nasa Manila siya. So, parang long distance relationship sila. Pero meron na sanang talagang kasunduan na magpapakasal na po talaga sila. May po ang kasal nila. May dapat. Pero April pa lang, hindi na po siya pumupunta. Hindi na po nung April, pero nung February, March, nag-ayos po siya buwan-buwan. Pag umuwi, nag-ayos po sila, naglalakad sila ng papel nila sila ikakasal yan. Nag-ayos po sila ng mga papel. So yun ay ano ba talagang totally nangyari sa kanya? Bakit siya nagkaganyan? Hindi namanikan po yung mga kalalakihan. Ngayon, namanikan po din, schedule na po yung kasal nila ng May. Ngayon, siyempre, nag-aayos po ng papel sila mga February, March, ganyan. Nung April na, hindi pa dumadating. Buwan po umuwi para mag-ayos. Nung sabi ko, baka ako meron na yan, ba't gano'n, hindi naman na umuwi. Sabi ko, hanggang sa nagtapat naman na nga po yung lalaki. Na, sabi niya, meron na siyang, iba. Bali, matanong ko lang na, ilang taon ba ang relasyon nila? 7 years po silang 7 years. Tapos biglang naging gano'n na lang. Kaya nagsimula yung depression niya. Okay naman po siya. Nung pagmula lang po nung hindi po siya tinutuon ng lalaki, nagkaganyan na po siya. Kawawa naman si Ate Geraldine, ano? Hindi na po niya. Yung dito niya. Oo, kaya pala ganyan nangyari sa kanya, no? Nanakit po siya na sa kahit sarili mo. Ano pinadinig niyang paulinig na nadidinig. Kung ginagawa. So parang, sa nangyayari kasi parang ayaw niya na istorbo. Ano, Nay? Pero hindi niyo na po napapainom talaga ng gamot. Totally. Kawawa naman si Geraldine, no? Pero dapat yan ay talaga mapainom ng gamot. Tapos, ang gawin muna dyan ay linisin talaga yung place niya. Pero hindi niyo naman siya tinatali, Nay. Wala naman tali. Dito po, nakatali po siya dati dito. Ay, dati nakatali po siya. Sabi na lang po ng 3 years po. 3 years siya nakatali. Kasi nga dahil nananakit siya. Wala pa pong harang yan. Baka makawala. Bali, Nay, ito po yung bahay niyo talaga. Dito rin po kayo natutulog. Doon po. Pinadugtungan ko na nga po yung nandoon. Mamamatay na po ako sa pagtulog kaya ibigay ko po yung higaan namin. Bali, siya lang po nandarito talaga. So, napapakain nyo naman siya na regularly? Nakain po. Kawawa naman talaga. So yun, Nay, napaliguan na natin. Opo. Ang problema, mga kababayan, hindi namin mabihisan ni Nanay kasi puro kami mga babae dito. So masyado siyang malakas. Nananakit po ilang beses ako sinita, tumurit ako. Buti hindi ako na... So ganun ba yan, Nay? Talaga pag pinapaliguan niyo? Nananakit po. Nananakit talaga siya. So yun nga, gaya ng sinabi ni Nanay, kahit bihisan daw natin, mabihisan namin, is tatanggalin pa rin niya. Mamaya na lang po, pagdating na lang po ng abe ko. Kasi ang po sa asawa bundok Sige, Nay. Yung asawa mo na lang yung... Magbibihis po pagdating. Maraming salamat po sa inyo at narating po yung anak ko rito. So yun, Nay, kasi yun po talaga ang adhikain ng Team Daddy Frankie. Ayan, kahit pa paano napaliguan natin siya. So yun, mga kababayan, pagbibihis na lang talaga. So medyo talagang hirap, no? Nananadyak talaga siya, mga kababayan. Si Nanay nga ilang beses natadyakan eh.
So, ako kasi Nanay. medyo talagang ano rin ako, takot ako sa ganyan. Pero hindi naman totally na ano, kumbaga andyan naman sa nanay. First time ko kasi napaligo na nanay Jack eh. Pero okay lang naman mga kababayan. No? Hanggat kaya natin, yun ang gagawin natin. Hindi ka No? tulad kay Ate Dang. Ngayon lang po talaga ako pumasok ng abay ko dyan. Talaga pong abay kong napapaligo, nasa likod lang po ako. Nakapaliguan po namin. Kaya kahirap po pagka ako lang mag-isa, hindi ko po talaga kaya. So, sige Nay, basta pag dumating na lang po yung abay nyo is sana po mabihisan at sana pa mapalitan na natin, malagyan natin siya ng no? Mamaya po pagdating po ng abay ko, bibihisan sa kalalagyan po ng sakit. So, yun Nay, sana po Nay, maging okay si Ate Geraldine. Bali, sige Nay, ganito po, magbibigay na lang po kami ng konting financial sa inyo para kahit pa paano may pangkain si Geraldine araw-araw. Pili niyo siya ng pagkain. Umiyak si nanay. Marami na po akong pagtitiis dyan. At nirap na rin nga po. So, na ito po, tanggapin niyo po yung tulong financial namin para po. Kamay niyo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 5,000 po para po kahit pa paano makatulong po sa inyo, mabili ng mga magkain. Kung makatulong po para sa inyo. Para po kayo. So, try natin ma'am, Nay, kung ano po yung magagawa pa natin Daddy Frankie. Sa kanin pala rin pa po kami makabalik dito is matulong pa po namin sa inyo. Takasan mo lang daw po, Nay. Pray ka lang po. Ay, kumawa ka na ng pag-asa. Habang may buhay, may pag-asa. Ano po? Daddy Frank. So yun Nay, i-upload po namin to sa YouTube at Facebook ni Daddy Frankie. So okay lang po ba sa inyo Nay? Okay lang. So yun no, Nay, maraming salamat din po Nay ha. At bahala na po kayo. Kayo na pong mag-iingat sa anak niyo po. No? Ano pong masasabi niyo sa Team Daddy Frankie po? Maraming salamat po sa buong Daddy Frankie at nakarating po kayo dito. Hindi ko po inaasahan na makarating po kayo dito. Maraming salamat po. Yun. So yun po mga kabayan, maraming salamat po. Yan sa mga OFW nating mga taga-suporta dyan. Yan. Maraming salamat po at mag-iingat po kayo lahat. Maraming salamat. Bye-bye po.